Good morning guys! Kamusta na kayo lahat dyan? So another drone day na naman po para sa atin. Weekend na naman po at nagpapasalamat ako sa Panginoon at nairaos na naman po ang isang linggong pagtatrabaho guys. So ngayon, makikita nyo again, maganda na naman ang panahon at hindi siya mahangin guys. Kaya iti-take natin itong opportunity na to para makapagpalitan again ng drone. So this is the 5th time na itetest natin again yung drone natin nung naayos siya. At nakita nyo naman po sa mga previous na upload video ko na talagang very successful po yung lipad ng ating drone. So pinagpipilian ko yung dalawang lugar na pupuntahan ko ngayon. Umeda Lake sa Kiryu, or pupunta tayo again sa isang bridge na malapit dito at meron siya malaking open field na pwedeng paliparin ng ating drone doon. So kung makikita nyo guys, dala ko again yung bike ko, baka magamit natin kasi baka malayo-layo lakarin at least may bike tayong magagamit kung saan man tayo mapupunta. So hindi ko na po ito papatagalin. Mapuntahan na natin yung dapat natin puntahan at makapagpalipad na tayo ng drone. Okay guys, so on the way na po tayo sa location at ang napili ko guys, bridge again. So doon po tayo magpapalipad ng drone. At yung Umeda Lake, pupuntahan na lang po natin yun kapag bakasyon na namin dito sa Japan. Yun yung tinatawag nilang Golden Week. No? Kumbaga sa Pilipinas, meron kayong bakasyon dyan about Holy Week, yung Semana Santa. Dito naman po Golden Week. So, yung Golden Week po kasi mula April hanggang May, meron po kasing 4 na okasyon na magkakadikit. So, parang pinag-isa na lang yun para to celebrate that occasion, no? Yung Showa Day, Constitution Day, yung Greeny Day, saka yung Children's Day, yan. So 4 na occasion yun na magkakadikit mula katapusan ng April hanggang first week ng May. So yun, dineclare yun dito sa Japan bilang holiday. Yun nga, tinatawag na Golden Week. Yan natin, yan na. So malapit lang po dito yung bridge na pupuntahan natin guys. Nasa half na tayo ng ating biyahe. So mga sa bahay namin hanggang doon sa bridge again, around 35 minutes lang. So malapit na tayo guys. Pag nandun na tayo, doon natin i-plan kung ano yung mga dapat natin gawin sa drone natin, kung paano natin siya papaliparin. Okay? Okay guys, so nandito na po tayo sa location. So nakipark lang po tayo dito sa may 7-Eleven. So jingle lang muna tayo, then bibili lang tayo ng Pocari Sweat. Then pupunta na tayo sa bridge na sinasabi ko. So straight ahead lang yan doon. At yun, dala ko naman yung bike natin. At from here magbabike na tayo, no? Para makita niyo po yung bridge na sinasabi ko. Okay guys, nakabili tayo ng Pocari Sweat natin sa 7-Eleven. I-check lang natin ating drone kung kompleto. Diyan naman yung drone natin, yung controller, and yung check natin yung extra battery. Yun yung extra battery natin guys. Tara guys, puntahan na natin yung bridge.
Okay guys, so nandito na po tayo sa location at ito po yung bridge guys. Itong bridge na to, ang pangalan niya Jobu Bridge, no? At kung napansin nyo kanina guys, meron tayong park na nadaanan doon banda. Yun naman po yung park na yun ay Hiratsuka Park. Yan. So dito natin papaliparin yung drone natin guys at baka magkaroon tayo ng chance na gawin din natin yung follow mode, na? So magbabike tayo papunta doon at ipa-follow tayo ng ating drone. Very clear naman po guys, kung mapapansin nyo, wala naman po siyang pwedeng mabangga ng mga electrical wire. So baka pwede naman natin gawin yung follow mode. Yeah? Ang lawak niya guys, oh. So hindi na po natin papatagalin guys. At alam ko gigil na gigil nitong ating DJI Mini SE na lumipad. Tara! Okay guys, so nandito na tayo sa ilalim ng bridge guys. At makikita nyo yung lake dyan, oh. Yan po yung Tone River. Yan. So connected pa rin po itong river na to dun sa dati natin bridge na pinuntahan. Yan, so ito po yung tulay. Yan, kanina meron po ako mga nakita mga ibon. Kaya medyo nangangamba na naman ako guys na baka i-attack yung ating drone. So hindi na natin patatagalin to guys. Paliparin na natin ang ating drone. Actually nakaset na siya guys. Yan, nakaset na yung ating drone. Ready na siya na lumipad. Okay guys, so nakapag rocket shot na tayo guys. Medyo ano pa rin ako, alert sa mga bird na lumilipad dito. Kanina nung lumipad po yung drone natin pataas, napansin ko may mga dalawang ibon na biglang dumaan dito. Kaya agad-agad ko po siyang binaba. Pero nakapag rocket shot naman tayo, nakita niyo po yung above level na nung kuha ng ating drone. So tara, mag drone shot pa tayo.
moments later. Okay guys, so ibinaba po muna natin ang ating drone. Pero meron naman po tayong mga series of shot dito sa bridge. Iniiwasan ko lang po kasi na magkaroon po tayo ng bird attack. Lalo na kapag inattack po nila yung drone natin at bumaksak sa ilog, hindi na po natin makukuha yung drone natin. At kapag naman inattack ng ibon yung drone natin at bumaksak dito sa may bridge at mag-cause ng accident, mas delikado po. Marami pong ibon pala, grabe. Kung kanina nung nandoon tayo, napansin ko parang very clear naman, no? Pero nung bumaba tayo dito, ang dami palang ibon. Kaya mabilisan lang po talaga yung pagpapalipad natin ng drone. At thankful naman ako dahil kahit papano na-capture naman po natin itong bridge. So pupunta naman po tayo banda doon, magbabike-bike tayo doon at tingnan natin kung ano naman po yung makikita doon. Nakita niyo yung mga ibon na yun guys. Kung kailan nandito ako, nandito din sila, mga kamote. Ayan o, ang dami nila o. Kaya nag-iingat lang tayo guys. So baka kasi i-bird attack nila yung ating drone. Okay guys, so napuntahan na natin yung lugar doon. Same lang naman din, wala naman din very special. So ngayon gagawin naman po natin yung follow mode gamit yung Litchi application. A few moments later. Okay guys, gagawin na po natin yung final test natin, yung follow mode. Pero bago ang lahat, screen record ko muna para meron tayong reference. Siya nga pala guys, ginamit ko yung Litchi application. Pero bago tayo magpalipad, tinignan ko muna yung weather kasi biglang lumakas ang hangin. Yun na nga, sabi, good to fly. So balik tayo sa Litchi app. And then, isiset na po natin yung altitude, yung distance niya. At lalo-lalo na guys, yung heading niya kung saan siya dapat nakaposisyon habang sinusundan tayo ng ating drone. So, chinek ko na guys at okay naman. So, i-go na natin ito. Yun, lumipad na po ang ating DJI Mini SE at ready na po siya tayo i-follow guys. Yan. So, chinecheck ko po yung mga paligid. So far, wala pa namang mga ibon na pwedeng mag-bird attack sa ating drone. So yan, nakaposisyon na po yung ating drone guys at ready na akong mag-bike. Yan, unti-unti na po akong nagbabike papunta dun sa bridge. Okay. May konting nervyos dahil nung pabike na ako at gagawin na natin yung follow mode, biglang lumakas yung hangin. So ito, papunta na ako sa bridge guys. Pero napansin ko, nasa kanan yung ating drone guys. So huminto ako saglit at isiset natin yung heading niya dito sa kaliwa natin guys. Kasi at least medyo magiging alert ako at kung sakasakaling magkaroon man ng bird attack guys, babaksak siya dito lang sa kaliwang bahagi ng bridge guys. At madali natin mapupuntahan. So yun, nandito na sa kaliwang bahagi yung ating drone guys. So tara, i-follow na tayo ng ating drone guys. So enjoy the view guys!
Okay guys, so nagawa natin yung follow mode. Yan, nagbike tayo almost half doon guys. At bumalik din tayo kagad dahil nga may mga ibon. So ngayon, ang pinaka final na lang pong gagawin natin guys, yung bird's eye view, no? Bird's eye view. So papaliparin natin yung drone natin straight doon and naka-tilt yung camera niya para makunan po yung bridge na to. Okay guys, so nagawa na po natin lahat ng mga pwede natin gawin dito. Nag-iingat lang talaga ako guys at ayoko mag-cause ng trouble dito. So napakabilis lang po ng mga flight time ng ating drone para po iwas na rin po sa mga bird attack. So ngayon, pauwi na ako at i-end ko na po itong vlog na to guys. At muli nagpapasalamat ako sa lahat ng support na ginagawa nyo po sa aming channel. At shoutout po sa lahat ng mga nanood ng latest video namin. At kung bago lang po kayo dito guys, huwag na po kayo mahihiya na i-click yung red button dyan sa baba para maging part po kayo ng journey namin. And especially makita nyo po yung mga drone day ko guys. At i-click nyo na rin po yung bell all para lagi kayo nanonotify. Again, maraming salamat po at ingat po kayo parati, lalo na po sa mga kababayan natin sa Pilipinas na mainit at alam ko nasa bakasyon pa kayo, so medyo ninay-nilay lang po, no? So kailangan natin i-examine again ang ating sarili at hihingi ito ng tawad sa ating Panginoon. And especially, always be grateful sa lahat ng mga blessing na nare-receive natin sa ating Panginoon. So again, maraming salamat po. Kita-kits again sa bago po naming video. See you guys!